Kumusta mga kaibigan? Naalala niyo pa ba before 3 years or 4 years ata yun, nasa Pilipinas ako nagbubukid. Sinabi ko na habang may oportunidad maghanap habang bata pa, mag-ipon. Ngayon 3 taon na ako dito sa Japan. Bale, next month uwi na ako, May 29 to 25 uwi na ako. So yun nga, nung nasa Pinas pa ako nagbubukid, yun nga nasabi ko na mahirap magsaka dahil nga yun sa mga kalagayan sa mga magsaka dun sa Pinas. So ngayon tapos na yung 3 years contract ko. Gusto ng boss ko na mag-extend ako, kaso medyo tinanggihan ko na. Sinabi ko 3 years lang, pero sinabi ko na kung may chance babalik ako. Ngayon nga medyo napaisip ako kasi lagi akong talagang hindi ako nakontento talaga sa mga bagay-bagay ba. Talaga yung utak ko talagang maraming naglalaro minsan. Parang gusto ko ng bagong challenge ulit, pero mahirap. Talagang mahirap magsimula na naman ng bago. Magsimula na naman ng mga panibagong hamon na naman, hirap ganun sa pag-a-apply. Hindi ko lubos maisip na napunta ako ng Japan pagkatapos ng hirap ko na pag-a-apply. Dahil nga sa pandemic dati, halos 3 years ako naghintay bago nakapunta dito sa Japan. So ngayon, tapos ko na yung 3 taong kong kontrata. Ngayon, nag-iisip na naman ako ng panibagong challenge ba. Siguro pag uwi ko sa Pinas, magsasaka ulit. Ganun, balik na naman sa pagsasaka. Tapos, pamilya muna. Sikasuhin ko muna ba mag-ina ko. Tapos yun, sana sa ngalan ng Diyos, swertein ulit ako. Hirap sa Pinas na naman, pero expect ko na yun. Yun nga, sabi ko nga nun, habang may pag-asa pa, bata pa, hanapin yung talagang walang araw, mag-retire pag nagkaedad na. So balik magsaka, tapos may konting ipon ganun. Kasi sabi ko nga noon, hindi mo ma-enjoy ang pagsasaka kung wala kang kapital, wala kang pera. Ma-enjoy mo lang ang pera, ang magsasaka kung may pera ka. Yun nga, salamat Japan, salamat Diyos ko nakapunta ako dito. Sana sunod na challenge ba, sunod na buhay na tahakin, mag-success ulit. Sana gabayan tayo lang Diyos. Yun, salamat mga kaibigan.